At napakahalaga sa pagkakataong ito na makasama ko si Ramon dahil ako inimbitahan na maging bahagi ng inyong kasaysayan at pamana ng Teresa. Ano nga ba ito? Ano ang halaga nito? Tingnan po natin dito sa ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Mabuhay! Isang pagpalang araw po sa ating lahat. It is an honor na makasama ang nag-iisang Ma'am Corazon Lacerna at kasama natin si Ma'am sa ating first episode ng ating pamanang storya ng Bayan ng Teresa. Ma'am Cora, baka pwede pakilala muna kayo sa Teresanios. Magandang hapon po sa ating mga kababayan sa Bayan ng Teresa. Ako po si Dr. Corazon S. Lacerna at dyan sa inyong Facebook, sa inyong internet, ako po si Cora Pasyalera. Isa pong naging guro sa lalawigan ng Rizal sa loob ng 19 na taon at 21 taon na naging punong guro na nagpalipat-lipat sa bawat bayan ng lalawigan ng Rizal. Kaya nga po ako'y natutuwa at isa pong karangalan at maging bahagi ng inyong pamanang istorya ng Bayan ng Teresa. So ayan Ma'am Cora, alam mo, very excited talaga ako na malaman, bukod sa maraming na share sa akin, in my 3 years dito sa ating pagiging public servant, talaga marami akong natutunan sa inyo. And I just wanna share with you guys, kasi si Ma'am Cora, isa sa mga nag-help sa akin, talaga para mas matuto pa sa tourism. And now Ma'am Cora, baka pwedeng mag-share po kayo kung ano pong nalalaman ninyo sa Bayan ng Teresa. Ang Bayan ng Teresa, maliit pa ako, naririnig ko na yan. Kasi yan ay kwentong matatanda. Kasi ang aking ama ay tubong morong. Soriano eh. Ako ay Soriano, ang apelyido ng aking tatay. At ang aking ina, taga Antipolo. Kami yung lahi ng Lindo Marinas Oliveros sa bayan ng Antipolo. Kaya doon sa aming almusal, tanghalian at hapunan, mga kwento tungkol dito sa bawat bayan ang pinag-uusapan at naririnig ko yan sa aking mga magulang. Kahit pagtulog na, bago ka matulog sa gabi, naririnig namin yan. Yung Bayan ng Teresa, narinig namin yan sa aming ama noon na sinabi niya na ito'y bahagi dati ng Bayan ng Morong. Baryo, sabi niya. Alam mo yung Teresa yan, baryo yan ng, ng Morong. Pero, ang sabi nila, ang pangalan niyan dati, Oroqueta. Oroqueta. Panahon ng Kastila, Oroqueta yan. Pero yan, ang mga mamamayan yan, hindi pa masyadong marami ang mamamayan dyan. Kasi halos lahat dyan, mga magsasaka eh. Nakita mo ang malawak na lupain. May kapatagan dyan. Ang kabundukan na doon sa site. Pero may malaking kapatagan ng Teresa na yon ay sakahan. Katunayan nga, doon sa lugar ng Pantay, may lupa doon ang aming mga magulang. Kasi bahagi ng Antipolo dati yan, Teresa. Kaya yung aming mga kamag-anak na doon din sa Teresa. Ngayon, ang sabi nila, yung lugar ng Teresa yan ay isang malaking taniman. Alam mo naman, nung unang panahon, dumating dito sa ating bansa, lalo dito sa lalawigan ng Rizal. Unang dumating mga Franciscans, Agustinias, dito nga sa Antipolo, yun ang mga Yung mga yan, ang mga dumating yan dito, ito yung malaking asyenda. Kaya makita ko ito yung malaking asyenda, taniman, mula doon sa halahala po na, ito yung malaking asyenda. Kaya nung unang panahon, sabi nga nung magulang ko, yung lugar ng Teresa, Antipolo, Morong, Baran. Tuturo mo na lang ang lupa eh. Yun ang iyo, ganyan. Kasi wala pang titulo nun. Pero sa pagdaraan ng panahon, sabi nga natin, panahon ng Kastila, yung lugar ng Teresang yan, ay ang gusto nila magsarili. Kaya yan, ang naging pangalan niyan, Oroqueta.
Pero, dumating dyan, may santo kayo, Santa Rosa. Kaya yan, naging tinawag ding Santa Rosa. Pero later, ang bayan ng Teresa, gusto nila ay talagang magsarili. Kaya sila humingi ng tulong sa isang lawyer na Kastila na Rodriguez, ang parang apelyido niya, Rodriguez. Pero ang sabi, yung nanay niyan, ang pangalan Teresa, kaya yung bayan nyo, ang pangalan Teresa. Alam mo ba na, siyempre, ang Teresa, gusto na nila talaga magsarili. Kaya isang senador na Rizaleño ang tumulong dyan para maging bayan talaga ang Teresa. Eulogio Rodriguez Sr. Eulogio Rodriguez Sr. from Montalban yan. Yun ang tumulong na magkaroon ng tinatawag na Teresa. Ngayon sa kwentuhan pa nung matatanda, ang sabi lagi sinasabi ng tatang ko noon, alam mo ba, maging baryo ng Antipolo yung Teresa? Ko talaga ayaw pumayag ng mga taga-Teresa. Ang gusto sa Morong. Ang nga bang meron ng Morong noon? Kasi ang Morong noon, yun ang seat ng ating province during that time. Siyempre, iba ang pangalan ng Morong. Ang Antipolo noon ay isang bayan. Kaya noon naging bayan yan. So, lumipas ang panahon, 1901, 1919 nang maging Teresa talaga yan. 1919. So, sa paglipas ng panahon, nakita natin na marami akong nakasama ng mga teacher at mga naging supervisor at naging superintendent pa ng Lawigan ng Rizal na taga Teresa. Ang sabi noon na ang pag-unlad daw nung Teresa ay parang naiiwan dun sa ibang bayan. Ang liit kasi Noon nga, pagka ako'y pumupunta doon naging principal ako doon sa lugar ng Tanay, nakikita ko talagang yung tradisyon ng Teresa, hindi nila inaalis. Doon sa isang bintana, pag lumilingon ako doon sa left side, lumang bahay nakalagay, walang samlang sa Teresa. Nababasa ko yun kapag walang samlang sa Teresa. Napakaganda naman nung nakalagay doon sa may bintana niya. At doon sa Teresa, kakaiba, kapag ka pumapara ang taga Teresa, nasa bintana pa lang, pababa ng hagdan, pumapara na yan. Kaya yung bus, talagang sasadsad ng pumapara na yan. Ganoon doon. Ganon ang buhay during that time na nakikita namin diyan. Kaya yan ay maging napakagagandang mga kwento. Pero sa pagdaraan ng panahon, yung sinasabi ng mga nakasama kong principal, nakasama kong mga teachers, at doon sa pag-aaral ko ng kasaysayan, kasi marami akong mga guro na taga Teresa, ng guro ng Araling Panlipunan, pinag-aralan namin yan. Si Dr. Concepcion San Antonio, kasama ko din sa pagsasaliksik tungkol sa kasaysayan ng inyong bayan. Siya yung division supervisor ng Pilipino noong 1997, panahon ni Director Orlina. Doon sa pag-aaral namin, wala akong makita pang mga kasaysayan. Yung binabanggit ko sa iyo, meron kasing aklat ang lalawigan ng Rizal, na ito yung mga aklat pa noong araw, during the time of Gobito, meron tayo na. Tapos, nasulat noong 1997, yung Rizal kahapon, ngayon at bukas. Pero dyan, time yun ng bagong superintendent at ni Dr. San Antonio, ako naman ay isa sa punong guro, writer ako noon. Naado na ako sa lugar ng Tanay. At meron din kami mga estudyanteng taga Teresa na pinangaralan. Kaya makikita mo doon sa aklat, wala masyadong nasusulat. Baka meron ka pa bang ibang gustong malaman tungkol sa Teresa. Pero kayo, may pinagkukunang yaman dyan. Meron kayong adobe, meron kayong marmol, at meron kayong apo. Oo. Yung mga yan, natuklasan niya na alam ng mga taga-Teresa meron yan. Pero siyempre may mga negosyante, may mga industriya na ang interest yan. Kaya talagang na-research nila na naandyan sa lugar ng Teresa, yan ganyan. Merong mga magsasaka ng mga taga-Antipolo doon sa
Reselva. Reselva. Ang reserba ay isang kapatagan ng bayan ng Antipolo na kung saan marami pa rin mga magsasaka na andoon ang napakaraming mga kawayan, ang malakas na agos ng tubig, doon sila doon sila nagsasaka. Hindi makarating doon kaagad ang taga Antipolo. Kailangan dumaan sila ng Teresa papunta doon sa lugar ng reserva. Pero salita lang ng taga Teresa at taga Antipolo. Pero parang reserva, reservoir. Ibig sabihin ng reservoir, naandun yung tubig. Naandun yung tubig. Kaya yung tubig doon, tubig dyan, yun ay magkaugnay na pinagtukunan natin ng ikabubuhay during that time. Napakayaman ng Teresa. Tapos noon, isa pa doon sa pagsasaliksik during that time, 1990s, late 1980s, 1990s, nagkaroon din ng maraming babuyan. Nagkaroon ng mga manukan. Kaya parang swine capital of the Philippines yan nung araw. Pero ngayon, meron ba ba? Meron pa naman po, pero hindi na po kami kalaki yung poultry kinds. At yung naririnig namin ganyan, nakita ko na sinabi na nalilate yung pag-unlad, ng gano'n, ganyan. Pero nang makita ko, siguro 10 years hanggang ngayon, napakalaki ng pag-unlad ng Teresa. Napakalaki ng pag-unlad ng Teresa. Actually, yung isang naging mayor ninyo, may lahing Antipolo yun. Oo. Doon nga nakatira sa may amin yun. Doon. Lahing Antipolo din yung mga niya. Kaya pati yung kanyang mga kamag-anak na andito. Kasi ito yung iisa during that time. Pero, ang mga taga-Teresa, meron ako doon kamag-anak, ang pangalan na nabinay namin. Yun kapatid ng lola namin. Oliveros yung lola ko. Ngayon, naandun sila dyan sa Teresa. Sobrang sisipag ng taga-Teresa. Lalo na doon sa mga pagtatanim. Kaya, tataka na ako napaka ganda ng lupa ng Teresa para pagtaniman ng mga gulay. At napakahusay ng namumuno sa inyong bayan. Taas noo kami dyan kay Mayora at saka dyan kay Mayor dahil sa sila yung isa sa laging merong simula na nagpakita ng isang magandang halimbawa ng cleaning, greening, and recycling. Naging model nga yung inyong bayan Pinupuntahan niya ng maraming mga paaralan, ng ating mga may nagbe-benchmark na ibang bayan para makita lang kung ano yan. Kaya ngayong panahon ito, nakikita namin talaga ang pag-unlad ng Teresa. Noon ngang magkaroon tayo ng mga programs, projects, and activities na may kinalaman dun sa cleaning, greening, and recycling. Alam namin na ang Teresa ay isa sa halimbawa na pwede nating pagmalaki sa buong mundo. Kasi meron tayong set of good local governance. Kailangan yung tinatawag nating youth and women empowerment. Nakita namin doon sa bayan ng Teresa kung paano mga kababaihan at yung mga kabataan, nung sinama mo ako na nagpe-painting sila, kahit yung mga trophy na ang laman ay mga recycle, nakita namin kung paano talaga uunlad ito. Yung inyong environment, patuloy kayong nagtatanim. Nakita natin na may nawawala. Pero sinisikap nyo na muling ibalik ito. Alam naman natin sa bawat henerasyon ng leaders, may mga bagay na nagiging suliranin. Pero ang mas maganda ay yung mga mamamayan, mga lingkod bayan, paaralan ay magtutulungan ng mamamayan. Ang gaganda ng inyong programs and projects. Nakapunta ako doon yung inyong pagtatanim. Pati yung mga persons deprived of liberty. Nakita ko kung paano yung tinutulungan para makabangon muli. At yung inyong festivals, yung lahat ng inyong ginagawa. At yung nag-join yung halos lahat ng paaralan. That is one way of inculcating to the minds of the youth, of the young, kung ano yung dapat nilang alagaan. Napakaganda yan. At saka yung opportunities for business nyo. Nakita na nai-encourage sila kasi yung inyong peace and order,
yung mga tao, yung mga bata, alam nila yung kung ano yung kultura at tradisyon ng bata. Magtanong ka, kaya nilang sagutin. Siguro, malusog na malusog ang inyong mga mamamayan sa ano. Kasi, yun ang talaga na pag sinabi namin, ito ang kailangan sa isang lugar, alam niya yan. Partner yan eh. It takes a village to educate and to healthy progress in one's place. Kaya doon sa inyong bayan, nakikita ko ang Teresa nito na nakikita natin ngayon, kung pagbabalikan natin yung kasaysayan, inuulit ko, kung ito ay nagmula sa pangalan na naging leader noon, na nagpahalaga sa Teresa, nagmula sa pangalan ng isang ina, nagmula sa pangalan ng isang santa, ay malayo ang mararating ng Teresa. We will never go wrong sapagkat ang ating nililingon ay napakagandang kasaysayan. Pahahalagahan natin ito sa kasalukuyan at sigurado sa Teresa, kaunlaran ang ating makikita.